Ako nga po pala si Angelo Armas and ito yung kwento ko kung paano binigyan ni Lord ng direction yung life ko. Ah, Before, isa akong batang naligaw din ng landas. Maraming bisyo, hindi tapos ng pag-aaral. Grade 3 lang din yung tinapos ko. And before ako pumunta dito, vape shop yung work ko. And naalala ko, yung first vape ko, si Kuya Bon yung nagbenta. Siya rin yung nagbawal sa akin mag-vape. And ayun, dati, halos mawala lang saglit yung vape ko sa tabi ko. Parang hindi na ako makahinga. Pero glory to God, halos 1 year niya na akong binabago at binabago pa. Amen. And thankful lang ako sa Lord dahil nagpabida siya sa life ko. Dahil last year, November, namatay yung papa ko. And ayun, fast forward sa burol at libing ni papa, nasiro talaga ako as in walang wala. That time kasi naka-apartment talaga ako nun. And nung binurol si papa, lahat ng naipon ko nun that time sa work, naubos. Talagang wala na ako pambayad ng apartment, wala akong pambayad ng bills. Tapos halos hindi na rin ako kumakain that time. And nung time na yon, hindi talaga ako naniniwala kay Lord. Hirap na ako nun, pero tinry ko mag-pray kahit di ako naniniwala sa Kanya. Sabi ko that time, Lord, ba't kailangan ko maranasan to? Tulungan mo po ako. Pero grabe si Lord, hindi niya ako tinalikuran gaya ng ginawa ko sa Kanya. Amen? Kasi, nung nag-pray ako nun, after ilang araw, nag-chat sa akin si Kuya Bon. Sabi ni Kuya Bon, Jello, lipat ka na dito sa akin. Sabi niya gano'n, nakalipat na ako ng apartment. Ini-invite niya na ako ilang beses, pero that time, sumama na ako. Hindi na ako nagdalawang isip kasi hirap na ako. And sa una, hindi naman madali sumunod eh. Hindi naman porket nag-church ka na, nagbago ka na. Tama ba? And hindi naman smart pati yung journey. Nung time na bagong lipat ako dito, nagkakakiskisan talaga kami ng ugali ni Kuya. Hindi kami close ni Kuya. And dumating pa sa point na nagpaalam ako sa kanya, uuwi ako ng Cavite. Sabi ko 2 days lang. Pero inabot ako ng 1 week. And nung time na yon, ayoko nang bumalik. Ayoko nang bumalik that time kasi hindi ako sanay sumunod kay Lord. Sino dito aamin yung mas madaling gawin yung mali kaysa tama? Amen. And nung time na to, ayoko na talagang bumalik. Pero nung tinry ko mag-devotion, sabi nun, sa devotion ko, sabi sa Kawikaan 356 ASD, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin ng Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Grabe, after ko mabasa ito, bumalik ako kaagad. And hindi naman kami agad nagkaayos ni Kuya that time. Pero pinanghawakan ko lang tong verse na to. And ngayon, grabe na yung relationship na meron kami. Ultimo yung simpleng bagay lang, nakukuha na rin na magbiruan. Yung dating hindi namin magsabihan ng I love you. Kahit parang mahirap sabihin kahit 3 word lang, pero nasasabi na namin ngayon. And yung hindi lang yon, sa mama ko dati, hindi talaga kami close niyan. Dumating sa point dati na binibigay ako ni Papa kay Mama, hindi ako sumama. Nagwala ako sa palengke, hindi talaga ako sumama that time. Pero ngayon, grabe na kung umaiday ko si Mama sa IG tsaka sa Facebook. And dati, kay Pastor, kapag nakikita ko si Pastor dati, nasa tabi ko man siya and nakikita ko malapit lang siya, hindi ko alam kung magbe-bless ako, hindi ko alam kung lalapit ako. Dati, parang nagdadalawang isip ako. Minsan hindi pa ako nagbe-bless. And dumating sa point na nagkaroon ng problema sa aming magkakapatid and kinausap kami ni Pastor. And nung time na yon, hindi ko naramdaman si Pastor bilang pastor nun. Naramdaman ko siya bilang ama. Kasi bukod sa ayaw niya kami mapahamak, pinaalala niya lang din na buo na yung pamilya namin. Sisirain pa ba namin sa maliit na bagay lang na kaya namang ayusin. And nung time na yon, naramdaman ko talaga kay Pastor yung pagiging ama. And lalo na nung niyakap ako ni Pastor. Kaya that time, lagi na ako lumalapit kay Pastor. Tuwing nakikita ko siya, lagi ako nagbe-bless. Yung kahit simpleng wala naman ako matapik, lalapit ako kay Pastor kasi gusto ko magkaroon ng relationship kay Pastor. And tinuturing ko siya, hindi lang basta Pastor, kundi ama rin. And isa pa, sa ministry din, dati nag-ministry lang ako kapag trip ko lang. Dati, kapag tinatamad ako bumangon, pag inaantok ako, ayoko mag-usher, ayokong mag-serve sa tao. Dati, yung heart ko hindi nakatingin sa tao. Nakatingin sa tao. Lagi kong sinasabi, ba't ko gagawin yan? Hindi naman ako yung naka-assign dyan. Ba't ko gagawin yan? Para sa akin ba yan?
magbe-benefit pa ako dyan. Pero ngayon, tinuruan lang ako ng Lord na mag-serve sa tao. Tinuruan lang ako ng Lord na mag-serve ng buong puso para sa Kanya. And ito lang yung last, dating grade 3 lang tinapos, binigyan ni Lord ng redirection. Ngayon, marunong kumausap ng client from ibang country. Natuto ng editing skills, English, and sa personality len. Hindi ka lang basta i-develop dito sa skills, sa Raining Light, marami i-develop sa'yo personally. Mahirap sumunod, pero maganda yung pagtatapos. And lahat na nagtitiwala kay Lord, hindi napapaya. All glory belongs to God. Yun lang po. Thank you. Pwede ba mag-pray muna tayo before tayo mag-start? Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Lord, we thank you, Lord, sa napakagandang worship na binigay mo. Lord, maraming salamat dahil nandito kami ngayon to receive your word. Lord, ihanda mo yung heart namin, yung mind namin, Lord, para ma-apply namin to sa life namin. Lord, maraming salamat po. Itago niyo po ako sa likuran niyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sino excited dito? Pwede na po tayo umupo. So, sabi mo sa katabi mo, day 8 na. Sino dito yung simula day 1, nandito ka? Amen. We are expectant, di ba? For the past 7 nights na sambang gabi natin, we received words and revelation from our leaders. Sino dito yung mga naka-receive? Sa unang part sa unang 4 na gabi ng sambang gabi natin, natuto tayo how faith works. It is the foundation for every miracle. Amen? We must depend not to people but to God. Second, we must be determined even though merong mga challenges. And we must be founded by the Word of God through our devotion. And we must declare it every day. Every time we do our devotion, dinedeclare natin. Kasi bakit? Yung words natin, powerful. Pangit man o maganda yung sabihin natin, merong resulta. Kaya, yung sa 4 na gabi na yon, binild kung paano tayo magkaroon ng faith. And dito, sa second week natin, sa sambang gabi, natuto tayo na kailangan natin ng wisdom through discernment, delight, and discovery. And tonight, through God's wisdom, we will unlock the new direction of our life. Amen? Excited ba kayo doon? So dito, yung gusto mo magkaroon ng bagong direksyon yung life mo. Kahit patapos na yung taon na to, ang gusto mo, bago. Hindi ka para sa luma, amen? Alam ko marami dito, or even yung mga matatagal na naghahanap pa rin ng direction sa life nila kasi sa tagal na nilang ginagawa, namanhid na ba yung ano nila, hindi na nila maramdaman kung tama ba o mali pa yung ginagawa nila. Hindi na nila ma-identify kung ito ba yung direction ni Lord o hindi. Kasi matagal na namanhid na Akala natin yun pa rin yung path na binigay ni Lord, pero hindi na pala. Ibang direction na pala yung pinupuntahan natin. Sino dito yung nakaka-experience ng ganun? Sometimes nakaka-blind talaga dahilan sa tagal na natin ginagawa, nagiging manhid na tayo. To the point na hindi na natin maramdaman or hindi na natin ma-identify kung ito ba yung direction na binibigay ni Lord. Ito ba yung path na binibigay ni Lord. Dumating na sa point na kino-question na natin si Lord, Lord, tama pa ba to? Ito pa ba yung lalakaran ko? Kasi sobrang tagal na hindi na natin maramdaman kung ito ba yung plano ni Lord para sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, don't worry. We will have a new direction. Sabi sa Psalms 119 verse 5, your word is lamp to guide my feet and a light for my path. Before magkaroon ng word, kailangan muna natin magkaroon ng devotion. Kasi sa devotion, doon natin marireceive yung word ni Lord. And once na magkaroon tayo ng devotion, once na meron tayong devotion, magkakaroon tayo ng revelation. Mas maintindihan natin kung bakit ganun yung mga sinasabi sa atin ni Lord. And once meron tayong revelation, it will result to vision. Kapag tayo merong vision, nagkakaroon ng direction yung life natin. Sino dito yung mga nagde-devotion? Di ba masarap mag-devotion? Ang hirap mapunta sa isang lugar na hindi mo ma-vision, hindi mo makita kung ano yung meron sa lugar na yon. Kapag nag-brown out sa bahay nyo, di ba nangangapa tayo ng daan? Ang hirap lumakad, ang hirap, kahit CR lang yung pupuntahan mo, hindi mo mapuntahan kasi bakit? Madilim. Sino dito yung naka-experience ng ganun?
Yung nag-brown out sa inyo, kahit simpleng lugar, kahit kabisado mo yung bahay mo, hindi mo mapuntahan kasi madilim. Ganun yung life natin kapag wala tayong vision. Walang direksyon yung life natin. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kaya, mahirap na hindi natin makita yung nilalakaran natin. Pwede tayo madapa, pwede tayong matumba, at higit sa lahat, pwedeng hindi tayo makarating dun sa pupuntahan natin. Kasi wala tayong makita, walang vision, walang direction yung life natin. That's the purpose of our devotion. Kasi mas pinapakita ni Lord yung mga bagay na hindi natin nakikita through our physical eyes, pero kayang makita ng spiritual eyes. Yung spiritual eyes natin, hindi yan gumagana through emotions. Gumagana yan kapag connected tayo kay Lord. But the question is, kaya mo bang magtiwala sa mga bagay na hindi mo nakikita? Tanungin mo yung katabi mo, kaya mo bang magtiwala? Both fear and faith, parehas nating hindi nakikita yan. Pero nakadepende sa atin kung ano yung paniniwalaan natin. Maniniwala ka ba na merong gagawin si Lord sa life mo? O matatakot ka dahil hindi mo nakikita kung ano yung sinasabi ni Lord sa'yo? God won't give you that vision kung wala siyang dahilan para pangyarihin yun. Merong vision na nilalagay sa'yo si Lord. Maybe binigyan ka ng vision to save your family. Maybe binigyan ka ng vision para mawin yung campus nyo. Hindi yan nilagay ni Lord dyan para sa wala lang. Nilagay ni Lord yan kasi meron siyang dahilan. Merong purpose si Lord na nilalagay. And right now, if you have a desire that seems impossible to happen, just give it to God. God will give you the desires of your heart. Anything na nilalaman ng puso mo, as long as naka-align kay Lord, ibibigay niya. In these 12 nights of miracles, huwag kang pumayag na walang mangyayari. Nasa day 8 pa lang tayo, meron pang susunod, day 9, day 10. Huwag kang pumayag na walang mangyari. Merong milagrong gagawin si Lord sa life mo. Lahat ng imposible, paniwalaan mo, mangyayari. Yung power ni Lord lumalabas kapag doon na sa mga bagay na hindi na natin kaya. Kailangan natin maintindihan ano ba yung kahalagahan ng word ni Lord. Sabi sa verse, your word is lamp to my feet. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. It means, lahat ng kailangan natin, when we go on this journey, nasa word ni Lord lahat. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Sinabi ni Lord, it is our lamp to guide my feet. Ito yung mga magiging gabay natin sa bawat hakbang na gagawin natin kay Lord. Sino dito aamin? Minsan gumagawa na tayo ng sarili nating hakbang. Nakakalimutan na natin mag-consult kay Lord. Lord, ito ba yung tamang hakbang na gagawin ko? Kasi sabi ni Lord sa word niya, your word is a lamp to guide my feet. If it is not from the word of God, then hindi yan yung guide ni Lord para hakbangan mo. Huwag mo nang hakbangan, huwag mo nang tuluyan. Kasi madadapa ka lang dyan, tatagal ka lang dyan. And sabi ni Lord, light for my path. Hindi na tayo manghuhula saan ba tayo papunta. Di ba kanina, kapag brown out, ang hirap pumunta kahit kabisado mo yung bahay mo. Pero dahil sinabi ni Lord, a light for my path, ganun din yung direction natin kay Lord. Once na magkaroon ng word ni Lord yung ginagawa natin, nagkakaroon ng direction, nagkakaroon ng liwanag. Ibig sabihin, hindi na tayo mangangapa kung saan ba tayo papunta. Pinapakita na ni Lord, nandito pa lang tayo kung ano yung destination natin. New direction yung kailangan natin. Sino dito ready makareceive ng new direction? Kailangan mo ng word ni Lord. Number 1, kailangan natin malaman kung ano yung kahalagahan ng word ni Lord. First is, word is our correction. Sabi sa 2 Timothy 3 verse 16, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Sabi ni Lord, all scripture, ibig sabihin, lahat ng nasa Bible, lahat yon galing kay Lord, lahat yon para sa atin. Guidance natin yon sa mga bagay na ginagawa natin. It is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong. Word ni Lord yung number 1 guidance natin. Kapag wala yung word ni Lord, hindi natin alam kung ano yung mali at tama. Kaya lang tayo merong justice kasi sinusundan natin yung word ni Lord. Sa word ni Lord lang tayo nagbe-base kung ano ba yung dapat natin gawin, kung ano ba yung tama. Kapag wala yung word ni Lord, wala naman tayong ano yung tama o mali eh. Hindi natin ma-identify yan.
Kasi wala tayong basihan kung nasan yung tama o nasan yung mali. Pero dahilan na meron tayong word ni Lord, nagkakaroon tayo ng idea, nagkakaroon tayo ng wisdom kung paano natin ma-identify kung ano yung tama at mali. Magulo ang buhay kapag wala tayong sinusunod. Ang gulo ng life natin kapag walang rules, walang guidelines, magulo siya. Gagawin lang natin yung lahat ng gusto nating gawin without considering the outcome. Kahit ano pa yung mangyari, kahit ano pa yung maging resulta niyan, dahilan wala akong sinusunod, pwede kong gawin. Nagiging ganun yung mindset kapag wala tayong sinusundan. Kaya ang word ni Lord, all around yan. Pwede sa lahat. Sabi dito, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Sabi dito, all scripture. Ibig sabihin, ang word ni Lord, all around yan. Pwede yan sa correction, pwede yan sa protection, at pwede yan para ituruan tayo to teach us. All around yung word ni Lord. Kumbaga sa Mang Tomas, kahit anong ulam isaw-saw mo, pwede yan. Pwede mong i-apply yung word ni Lord. That's the power of God. That's the power of God's word. Hindi lang siya pang magandang sitwasyon. Yung word ni Lord, maganda o pangit, pwede mong i-apply yung word ni Lord. And yun yung nagpapaganda ng buhay natin. Sabi sa word, it corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Tanungin mo yung katabi mo, meron na bang nag-correct sa'yo? Kung walang correction, hindi natin alam kung ano yung tama. Hindi natin alam kung ano yung mabuti at masama. Amen? Kaya maging thankful tayo kasi nandito tayo sa Raining Light. Sa Raining Light, kahit leaders ka, kahit disciples ka, the moment na merong makita sa'yo, meron taong magtatap sa'yo para i-remind ka. And yun yung kagandahan na merong family. That's the spiritual family na meron tayo. Kaya sa lahat ng bago dito, maging open lang kayo kasi maraming tao yung tutulong sa inyo. Kung paano ako i-correct nila pastor at pastora, ibang-iba sa kung paano ko sila nakikita. Minsan nakita lang natin sila pastor, nakangiti, masaya, binibigyan tayo ng guidelines, pero iba kapag kausap na natin sila ng para sa future natin. Iba na sila magbigay ng word, iba na sila magbigay ng instructions, pero lahat ng yun, lahat ng binibigay ni Lord, hindi yun para sa ikasasama natin, lahat yun para sa protection natin. Receiving correction is a form of protection. Kapag wala nang nagko-correct sa atin, prone tayo sa kapahamakan. At ang matindi nun, kapag hindi na tayo nagpapakorek. Kapag tumigas na yung puso natin, kapag tumagal na tayo dito, hindi na natin matanggap na meron taong nagsasalita sa atin. Pero the moment na i-humble mo yung heart mo, mag-receive ka ng correction, magiging thankful ka dun sa tao na na nag-correct sa'yo. Kasi para sa future mo yun, para sa family mo yun. Kaya yung word ni Lord, hindi lang siya para sa correction, also para rin siya sa protection. Sabi dun sa Matthew 2 verse 12, but God warned the wise men in a dream not to go back to Herod, so they went home to their own country in a different way. Ito yung time na yung mga wise men, yung tatlong wise men, yung pumunta kay Lord, pabalik na sila kay King Herod. And nagkaroon sila ng dream not to go back to Herod. And ang ginawa nila, they went home to their own country in a different way. Ibig sabihin, nag-take sila ng ibang path para maproteksyonan sila kay King Herod. Sometimes, ganun yung nangyayari sa life natin. Binibigyan tayo ng instructions ng leader natin, pero hindi natin makita kung bakit, kung para saan. Kung tayo yung wise men dito, baka nagreklamo na tayo eh. Amen? Baka sabihin natin, Lord, ang layo-layo naman, iikot pa ako. Hindi na lang ako bumalik dun sa dinaanan ko. Pero dahilan merong reason si Lord, yun yung to protect, yun yung protectionan sila. Kaya hindi sila pinabalik dun. Sometimes our vision is our protection. Sabihin mo sa katabi mo, no turning back. The moment na andito ka na, tuloy-tuloy na to. Ibang path na yung lalakaran mo after neto. Kasi bakit? Once na bumalik ka dun sa nilakaran mo, pwede kang mapahamak. Yung mga wise men na to, kung sila bumalik dun, si King Herod ipapapatay yung mga panganay na anak.
And nung time na to, ginamit lang yung mga wise men para malaman kung nasan si Lord. And dun, ayun yung pinoproteksyonan ni Lord dun sa mga wise men. And sabi ni Lord dito, God warned the wise men in a God warned the wise men in a dream. Ibig sabihin si Lord, hindi lang siya through words, through vision nagpapakita siya. Pinapakita niya kung paano tayo proteksyonan. Minsan pinapakita na sa atin ni Lord na, anak, hindi yan yung dapat mong lakaran. Pero dahilan sa hindi tayo nakikinig, hindi natin pinansin yung pinapakita sa atin ni Lord, napapahamak tayo. And si Lord, dito, hindi lang through words yung binigay niya, through vision na, through dreams, pinakita sa kanila ni Lord na hindi na sila dapat bumalik kay King Herod kasi mapapahamak sila. Kaya sila pastor, laging sinasabi, anak, i-vision mo, tignan mo yung future. Kasi kapag hindi mo makita sa future, mahihirapan ka dyan. Kapag hindi mo nakitang maganda yung outcome niyan sa future, mahihirapan ka dyan, talo ka dyan. Kaya sinasabi nila pastor, hindi yun para ma-confuse tayo. Sinasabi nila pastor yun para makita natin and ma-identify natin na tayo mismo, alam natin yung pinapakita sa atin ni Lord. Alam natin yung vision na, Lord, ito yung pinakita mo sa akin, ito yung gagawin ko. Alam mo na yung outcome. Hindi ka na nanguhula, Lord, ano ba yung mangyayari pagdating neto? Kapag ito yung dinesisyonan ko, Lord, ano yung mangyayari? Hindi ka na manguhula kasi bakit? Binigyan ka na ni Lord ng vision. Yung vision na yon, maglilid sa iyo sa direction. And yung direction na yon, maglilid sa iyo sa destination mo. And yun, makukuha natin yung destination natin through the help of our pastors. Kapag hindi tayo nakikinig sa mga pastors natin, mapapahamak tayo. Obeying instructions brings protection. Hindi tayo binibigyan ng instructions para pahirapan tayo. Hindi tayo binibigyan ng instructions para palayuin tayo. Binibigyan tayo ng instructions para protektahan. Yun yung goal ni Lord. Yun yung goal ng mga pastors natin. Kaya the moment na merong magbigay ng instructions sa atin, pag kinausap tayo ng mga leaders natin, i-receive natin. Kasi yun yung way para maproteksyonan tayo. God will lead you in a different way to protect you. Gaya ng mga wise men, hindi na sila pinabalik dun sa una nilang dinaanan. Kasi bakit? Kapahamakan na yung dulo nun. Pero pinapunta sila dun sa ibang direction para maproteksyonan sila. Hindi ka bibigyan ni Lord ng ibang direction para pahirapan ka. Bibigyan ka ni Lord ng bagong direction para makita mo na yung dinaanan mo, God's protection yun. Right now, i-receive natin na, Lord, we want to have that new direction sa life ko. Patapos na yung taon, pero ayokong simulan yung bagong taon ko na luma pa rin yung nilalakaran ko. Doon tayo sa bagong daan. Mahirap lakaran yung luma na. Pwedeng masira yung daan, pwede tayong mapahamak dyan. Pero dun sa bagong binigay ni Lord, dun natin makikita kung ano ba yung dulo nun. And last thing, ang kahalagahan ng word ni Lord, it is our direction. Sa direction, meron dito yung kwento ni Moses, yung nag-cross sila sa Red Sea. God gave them instructions na umalis sa Egypt. And yung mga Israelites, sumunod dun kay Lord na umalis sila dun. Kasi bakit? Dun sa Egypt, ano sila dun alipin sila. Pinapaalis sila ni Lord dun. Through their journey, ang daming doubts, ang daming sinasabi ng mga Israelites. Sino dito yung ganon? Yung nililigtas na tayo, ang dami pa nating sinasabi. Yung nilalayo na tayo ni Lord sa kapahamakan, dami pa nating sinasabi. Nagdududa pa tayo sa mga leaders natin. Minsan ganun na yung life natin. The more na maraming challenges, hindi papayag ang kaaway na makaalis ka dun sa old life mo. Hindi papayag yung kaaway na hindi ka niya maalipin ulit. Yung mga Israelites, sabi dito sa Exodus 14 verse 10, when the Israelites saw the king and his army marching against them, they were terrified and cried out to the Lord for help. They said to Moses, weren't there any graves in Egypt? Did you have to bring us out here in the desert to die?
look what you have done by bringing us out of Egypt. Ang daming nagdududa, ang daming nagko-question sa plano ni Lord. Pero you know what? Hindi ka dinala ni Lord dyan para ikapahamak mo. Dinala ka ni Lord dyan para makita mo kung ano yung kaya niyang gawin. Nung dinala sila ni Lord dun sa Red Sea, wala na silang ibang direction na pwedeng puntahan dun. Sa harap nila, Red Sea. Sa likod nila, mga Pharaoh. Wala na silang escape dun. Mountains on the left, deserts on the right, Red Sea sa harap, Pharaoh sa likod. Wala na silang ibang pwedeng puntahan dun. Pero dahilan na meron silang Lord, si Lord gumawa ng way. Dumating ka na ba sa moment na akala mo wala nang way to escape dun sa old life mo? Yung akala mo, Lord, hindi ko na kayang i-overcome to, hindi ko na kayang pagtagumpayan to. Kasi para ka ng na dead end na ba? Dead end na yung life mo. Hindi mo na alam kung saan ka dadaan. Kasi kahit saan ka lumingon, merong nakaharang. Sino dito yung dumaan sa ganun? Yung na-experience mo na, Lord, wala na akong pwedeng puntahan. Di ba dumadaan tayo sa moment na ganun? Sabi dito, didn't we tell you before we left that this would happen? We told you to leave us alone and let us go on being slaves of the Egyptians. Grabe, mas pipiliin pa maging alipin kaysa makapunta sa promised land. Sino dito yung ganun? Yung gusto mo na lang, dahil ayaw mong umalis sa comfort zone mo, gusto mo na lang manatili dun sa kung ano ka dati, kung saan ka alipin noon, gusto mo na lang magstay dun. Di ba ganun tayo, nagiging ganun tayo? It would be better to be slaves there than to die here in the desert. Wala na silang choice, parehas pangit yung choice nila. Mamatay o maging alipin. Kasi bakit? Hindi nila kinoconsider yung kayang gawin ni Lord. And ganun din sa life natin. Puro pangit yung makikita natin kapag hindi natin kinoconsider si Lord. Wala na tayong makitang way to escape. Kasi bakit? Hindi na natin makita kung saan si Lord sa life natin. Hindi na natin ma-identify, Lord, nasaan ka ba? Lord, bakit mo ako dinala dito? Wala nang daan dito. Pag ako inabutan ng Pharaoh, patay ako dito. Pag nilangoy ko yung Red Sea, lunod ako. Wala nang ibang way. Pero sabi dito, Moses answered, "Don't be afraid. Stand your ground and you will see what the Lord will do to save you today." Sino dito yung nangangailangan nito ngayon? You will see what the Lord will do to save you today. Ibig sabihin ngayon, ililigtas ka ni Lord ngayon. Tanungin mo kung saan. Hindi sa ibang tao, ililigtas ka ni Lord sa sarili mo. Minsan ang umaalipin sa atin, hindi na ibang tao, sarili natin. Ang hirap pumunta dun sa pinapapuntahan ni Lord kapag ang pumipigil, sarili natin. Yung mga humahabol sa kanila, yung mga Pharaoh na yon, hindi lang yun basta Pharaoh. Yung mga old life nila yun. Slave sila nung Pharaoh. Yung old life nila, yung pagiging alipin nila, hinahabol sila. And sino dito yung nararanasan mo yun ngayon? Inahabol ka nung nakaraan mo. Hinahabol ka kung ano ka noon. Pero sabihin mo sa sarili mo ngayon, the Lord will fight for you and all you have to do is keep still. Your no way becomes your new way. Yung akala mo wala nang daan, Lord, bigyan mo ako ng bagong daan. Yung mga imposible na daan, gawin mong posible. Yung akala mo wala ka ng way para magtuloy, yung moment na akala mo dead end na, hindi mo na alam saan ka pupunta at kanino ka lalapit. Come on. Hindi yan binigay ni Lord para mag-doubt ka. Binigay ni Lord yan para magtiwala ka sa Kanya. That is God's way for you. You only need to be still. Huwag kang papayag na hindi mo makita yung kayang gawin ni Lord sa life mo. Hindi ka ipapahamak ni Lord dahil siya yung nagdala sa'yo dyan. Walang aksidente kay Lord. Hindi siya nagkamali. Hindi kanya niligaw. Yan yung tamang dinadaanan mo para makita kung ano yung kayang gawin niya sa life mo. You just need to have faith to move forward. Kapag sila walang faith to step dun sa Red Sea, hindi mahahati yung Red Sea. Hindi sila magkakaroon ng daan. Sabi dito, the Lord said to Moses, "Why are you crying out for help? Tell the people to move forward." Si Lord hindi natin madadala sa emosyon lang. Dapat desisyon. Tapakan mo at tapangan mo. Yung mga mahihirap na daanan mo. Kasi bakit? Diyan magpapakitang gilas si Lord. Hindi ka dinala ni Lord diyan para mag-iyak-iyak lang.
Dinala ka ni Lord dyan para ma-unlock yung new direction niya. Yung padadaanan sa'yo ni Lord papunta sa promised land. God creates the new direction. Moses held out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back with a strong east wind. It blew all night and turned the sea into dry land. The water was divided. Yung akala nila wala ng daan, si Lord hinati yung dagat para makaligtas sila. Yun yung kailangan mo ngayon. Yung mga imposibleng makatakas dun sa nakaraan natin, si Lord yung gagawa ng paraan dyan. Nasa iyo yung desisyon kung gusto mong umalis dun sa dating ikaw. Hindi ibang tao yung may dahilan kung bakit ka nandyan ngayon. It's your decision kaya ka nandyan. Ikaw ang nagdesisyon kung bakit ganyan yung sitwasyon mo. And the Israelites went through the sea on dry ground with walls of water on both sides. Their only way is not around the sea. Their only way is not over the sea. But their only way is through the sea. Hinati ni Lord yung dagat. Sino dito yung gusto mo makita yung new direction ng life mo? Kailangan natin ma-unlock to ngayon. Hindi yung Red Sea ang problema ng mga Israelites, pero yung mga humahabol sa kanila. Yung dating umaalipin sa kanila, yung problema nila. Pag naabutan sila nung dating sila, nung mga Pharaoh, tsak, alipin na naman sila. And ganun yung life natin. Minsan, nagkakaroon tayo ng dead end. Na Lord, wala na akong ibang dadaanan. Ang ending nito, babalik na naman ako sa kung ano ako dati. Wala tayong ibang nakikita. Ang nagiging reason lang natin, bumalik na lang sa kung ano tayo noon. Kasi bakit? Hindi na natin kayang lakaran yung pinapalakaran sa atin ni Lord. And I tell you today, tapangan mo lang kung ano yung pinapagawa sa iyo ni Lord. Ililigtas ka niya kung ano ka noon. Kung inaalipin ka ng sarili mo noon, ililigtas ka ni Lord dyan. Kung meron kang nakaraan na hindi mo kayang i-let go, ililigtas ka ni Lord dyan. Yung problema natin, hindi na natin kailangan tagalan. Lakaran mo lang at daanan mo. Kapag sinabi na ni Lord na by faith, lumakad ka, lakaran mo na kagad. Kasi kailangan ni Lord faith, kailangan ni Lord desisyon. Wala nang emosyon pag sumunod kay Lord. Tell the people to move forward. Hindi sinabi ni Lord backward, sideward. Walang ibang sinabi si Lord. Ang sinabi ni Lord, move forward. Wala kang ibang daan, dire-diretso lang. Kasi nandun yung direction na binibigay ni Lord. Yung destiny mo, nandun sa dulo, wala sa likod. Yung past mo, hindi na makakatulong yan para sa future mo. Pero yung decision mo ngayon, makakatulong kung ano ka sa future mo. It needs your decision. Pag-desisyonan natin, your Red Sea was not designed to drown you. It was designed to drown the thing that's been chasing you. Ano yung mga bagay na umahabol sa'yo na hanggang ngayon inaalipin ka? Hindi ginawa ni Lord yun para malunod ka dun sa Red Sea. Ginawa ni Lord yan para malunod yung mga humahabol sa'yo. Yung mga nakaraan mo, para maibaon sa limot. Minsan ganun si Lord. He brings us into situations na hindi na natin alam kung ano yung daan, kung ano yung mga paraan. We cannot solve, we cannot escape, we cannot control. Lahat ng mga bagay na hindi natin kaya, dinadala tayo ni Lord doon para makita natin kung ano yung kakayanan niya. Hindi tayo dinala doon to destroy us. God brings us there to destroy the things that were destroying us. Ano yung mga bagay na sumisira sa atin para sa future natin? Akala natin hanggang ngayon nagbibuild tayo na nagbibuild. Pero yun pala tayo rin yung sumisira sa future natin. Ang tagal na natin dito sa Raining Light pero marami pa rin tayong ginagawa. Hindi natin kayang i-let go yung past self natin. Kaya hanggang ngayon merong humahabol at humahabol sa atin. Kaya makikita mo yung iba hindi na makangiti. Hindi na makatingin sa iba kasi bakit? Meron na palang humahabol sa kanila. Kapag tayo hinahabol na ng problema, hinahabol na nakaraan, I tell you, ang hirap ngumiti kasi nakikita mo kung ano yung umaalipin sa'yo noon. What looks like an ending to us is a beginning to God. Yung mga nakaraan natin, yung mga nakaraan natin, kailangan na natin tuldukan. Kasi
hanggat hindi natin natutuldukan yung luma, hindi tayo makapagsimula ng panibagong chapter ng life natin. Kailangan natin tuldukan. Sabi sa kanta, di ba? Yung kanina, you are the beginning and the end. More than I can comprehend. Hindi mo makomprehend kung ano yung kayang gawin ni Lord sa life mo. Hindi mo kayang i-comprehend kung ano yung beginning tsaka ending ni Lord. Kasi siya lang yung may kakayanan na makita kung ano yung ginagawa mo ngayon sa journey mo. Sabi ni Lord, Isaiah 43 verse 19, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Lord will make a way. God will always make a way. Once you obey, God will make a way. Hindi ka papabayaan ni Lord na wala kang daan na mapuntahan kapag sinunod mo siya. Regardless paano mo sinimulan, ang mahalaga paano mo tatapusin. Dumating sa point na, Lord, hindi ko pa kayang tumayo dito sa unahan ulit. Sabi ni Lord sa akin, Ecclesiastes 7 verse 8, the end of something is better than its beginning. The patience is better than pride. The end of something is better than its beginning. Hindi mahalaga kung paano mo sinimulan yung journey mo ngayong taon. Ang mahalaga paano mo tatapusin nang meron kang new direction. To end is to start. Hindi ka makakapagsimula ng bago kapag wala kang tinutuldukan. Walang ibang makakaintindi sa desisyon mo. Ikaw at si Lord lang. Si pastor at si pastora lang. Maraming magko-question bakit ganyan yung naging sitwasyon mo. Pero I tell you, magtiwala ka sa pastor at pastora mo, magtiwala ka sa binigay ni Lord na word, meron at merong mangyayari sa life mo. Dumating sa time, September, nung last September, God spoke to me. Kinausap ako ni La Pastor nung nandun kami sa may Santorini, sa bahay nila. Sabi nila, Pastor, Bon, tignan mo maigi. Tignan mo yung future mo. And nung time na nag-devotion ako, sabi ko, Lord, itutuloy ko pa ba to? Sabi ni Lord sa akin, Bon, you need to surrender your old life. Hindi ni Lord pinapasurrender yung ibang tao. Ang pinapasurrender ni Lord, ikaw. Yung sarili mo. You need to surrender your old life. Noong time na yun, hindi ko alam kung ano, hindi ko alam kung paano, pero one thing I'm sure, God is telling me to do something. I need to surrender my old life. Sabi sa Mark 1, nung nag-devotion ako, sabi ni Lord doon, come, follow me, and I will teach you. If we want to grow, we need to come. We need the Lord to teach us. Sabi ni Lord, come, follow me, and I will teach you. Sabi ni Peter, ang ginawa lang ni Peter, iniwan niya yung nets niya. Ano yung nets niya? Yun yung old life niya. Yung nets niya, that describes Peter. Kapag sinabi mo yung pangalan ni Peter, nakadikit na doon yung nets, nakadikit na doon sa pangalan niya yung pangingisda. Kasi old life niya yun. And ganun din sa atin. Merong point sa life natin na kapag sinabi yung pangalan natin, meron na nakadikit dyan. Ay, si Bon, ay, immature yan. Ay, si Bon, ganyan yan. Sa life natin, ang daming nagde-describe sa atin. Pero ang sabi ni Lord, we need to surrender it. We need to surrender our old life. We cannot escape from our past. We cannot go to our new direction kung meron nag-hold back sa atin na sarili natin. Ang pinakamahirap na kalaban, sarili natin. Kapag dumating sa moment na ang pumipigil na lang sa'yo, wala nang iba kundi ikaw lang. Yan na yung pinakamahirap na sitwasyon. Kasi wala nang ibang tao ang makakatulong sa'yo. Ikaw lang at si Lord. Decision mo lang. Ang prayer ko lang nung time na yon, Lord, make me brave to take your step, not to make my own step. Minsan nagiging matapang na tayo para gumawa ng sarili nating hakbang, pero hindi tayo nagiging matapang para hakbangan kung ano yung pinapagawa ni Lord. Yun yung kailangan natin. Kailangan natin hakbangan kung ano yung pinapagawa ni Lord. Kailangan natin maging matapang kung bakit natin hahakbangan yun. Nung buong sambang gabi, nagpe-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord,
tanggalin mo yung fear, tanggalin mo yung doubt. Kasi ang hirap tumayo sa unahan dahil lang na-assign ako. Ang hirap tumayo sa unahan na tatayo ako doon dahil lang ako yung tinap ng mga leaders. Dumating sa point nung nag-worship ako dito, niremind ako ni Lord sa word niya. Song of Songs 5 verse 3. I have taken off my robe. I don't want to put it on again. I have washed my feet. I don't want to get them dirty again. This is our declaration. Yung old life natin, hindi na natin susuotin ulit. Yung mga nadumihan tayo, nalinis na tayo, hindi na tayo magpapadumi ulit. Yan yung sinabi sa akin ni Lord noong time na ayokong tumayo sa unahan kasi nahihiya ako, natatakot ako. Ang dami kong doubt sa sarili ko. People know our past, but God knows our future. People can judge us by our past, but our pastors but our man and woman of God can help us build our future. Hindi ibang tao makakatulong sa atin. Si Lord lang at mga pastor natin. Dumating nung last Saturday, nag-PID kami nila pastor. Sabi ko, Pastor, baka hindi ko kayang tumayo sa unahan. Baka hindi ko po kaya magsalita diyan kasi nahihiya ako, natatakot ako. Ang sinabi lang sa akin nila pastor at pastora, sabi ni pastor, anak, sugal kami sa'yo. Sabi ni pastora, tataya kami sa'yo. Meron kaming tiwala sa'yo at meron tiwala sa'yo si Lord. Bago ka pa mapahiya, kami muna. Kasi kami yung nag-assign sa'yo dyan. And ganun magtiwala si Lord. Ganun magtiwala sila pastor sa atin. Once na tinalikuran mo yung old life mo, inalisan mo yung past mo, meron something great na gagawin si Lord sa future mo. They know my worst, pero never ko naramdaman makondemn. Alam nila yung nakaraan ko, pero binigyan nila ako ng new direction. Ano yung lalakaran ko after nun? The thing that was chasing us is not other people, but our old life, or old self. Ayun yung mga umaalipin sa atin. Yung mga pero na umahabol sa atin, hindi naman yan ibang tao. Yan yung mga umaalipin sa atin noon. And tonight, God wants you to be free. Gusto ni Lord makalaya tayong lahat. Sabi ni Lord dun sa verse niya, sabi ni Lord kanina, today, yung sinabi ni Lord na today, meron siyang gagawin something sa life natin. He will save us. And yun yung kailangan natin. Yun yung prayer natin. Right now, pwede ba tumayo tayo? God is leading me to anyone na gusto makalaya, gusto magkaroon ng new direction. I encourage everyone na gusto magkaroon ng new direction para sa future nila to come here in front. Regardless kung matagal ka na, si Lord, ang gusto yung heart mo na magkaroon ka ng bagong direction. God doesn't care kung ano yung gaano katagal ka na sa church. Kapag alam mo na unti-unti mo na hindi makita yung direction ni Lord, lumapit ka dito sa unahan. If you are a first-timer and you want to change something in your life, come here in front. Huwag kang mahiya kasi meron transformation sa life mo. And lastly, ang declaration ng mga man of God natin, we want model couple. If you are a couple and nandito yung partner mo, pwede ba dikitan mo yung partner mo? Kung nakikita mo na hindi kayo nagtutugma ngayon, hindi kayo parehas ng direction, lapitan mo at mag-pray kayo kay Lord na, Lord, we want new direction. That is all we want. Lord, kailangan namin ng new direction sa life namin. God wants you to be a model couple, hindi lang magpakilig. Generation na yung tinitignan natin. A model family, a model couple, yun yung nilulook up ng mga kabataan dito sa church. A church is a group of young people. Ang daming young people dito na nag-a-aspire mag-asawa dahilan sa inyo. Lahat ng merong asawa, pwede ba magsama kayo ng asawa nyo? Magdikit kayo? Maging as one talaga kayo? Kasi yan yung design ni Lord sa atin. God made you as one. First thing, you will have new direction.
Second thing, you will have a new life. And third, you will be a new person after this night. Last Saturday, mayroon akong kausap and God revealed me something. Sabi ni Lord sa Matthew 21 verse 1 to 3, as Jesus and His disciples approached Jerusalem, they came to Bethphage at the Mount of Olives. There Jesus sent two of the disciples on ahead with these instructions. Go to the village there ahead of you. At once you will find a donkey tied up with her colt beside her. Untie them and bring them to me. Right now, si Lord din sinasabi sa atin, if something is tying you, meron nakatali sa life mo, sabi ni Lord, untie them and bring them to me. Ibigay natin kay Lord, tanggalin natin sa tali yung life natin, isurrender natin kay Lord. Sabi ni Lord, when anyone says anything, tell them, the masters need them. Kailangan ka ni Lord ngayon. Kailangan ni Lord yung desisyon mo na tanggalin yung tali na nasa iyo ngayon. Minsan kaya hindi na natin malakaran yung pinapagawa ni Lord dahil merong nakatali sa atin. Kapag merong nakatali sa atin, hindi ka makakalayo. Hindi mo mapupuntahan yung direksyon ni Lord kasi bakit? Limited ka lang, hanggang dun ka lang sa limit ng tali na meron ka. Alisin natin yung tali na yon para magamit tayo ni Lord. God wants you to untie everything na nakatali sa'yo, kahit anong tali yan. And right now, pwede ba i-worship natin si Lord? Lord, this is what Christ did for us. This is what Christ did for me. He saved me from myself. Niligtas ako ni Lord hindi sa ibang tao. Niligtas ako ni Lord sa sarili ko, sa pag-alipin ko sa old life ko. Just worship, Lord. Just worship our God. Huwag mo pansinin yung katabi mo. Huwag mo pansinin kung merong tao dyan sa tabi mo. It's between you and God. We want new direction. You have overcome the glory fills our spirits. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. It's so bitter than glory fills our space. What can separate me now? You took a breath, you made a way. When you said that it is done, you took a breath, you made a way. When you said that it is done, you turn a back, you made a way. When you said that it is done, you turn a back, you made a way. When you said that it is done. God is telling us, you will see what the Lord will do to save you today. Just receive it. God will save us today. God will give us new direction. Aalisin tayo ni Lord dun sa old life natin. Lulunurin ni Lord yung old life natin, yung mga umaalipin sa atin. And right now, as we worship God, as we are praying, ang maging heart desires lang natin, Lord, we want our new way. We want the impossible way to be possible. Yun yung gusto namin lakaran, Lord, to see
Lord, na kaya kami makakarating sa future namin, it is not because of us, it is not because of our own strength, our own skills, it is because of your will. Right now, kung ano yung ginawa ni Lord sa cross sa atin, para sa atin yun. Niligtas tayo ni Lord para makalaya tayo sa kung ano yung umaalipin sa atin, para magkaroon tayo ng bagong buhay. And right now, as I pray, just receive it. The Lord will do something to save you today. You just need to be still. Trust in God. Wala na tayong ibang lalapitan, si Lord lang. Kung hindi natin makikita yung kaliwa o kanan, laging diretso lang dahil si Lord, yun nandun yung direction natin. And right now, pwede ba i-receive natin that Lord, we want new direction before mag-end tong year na to. Lord, we want, Lord, kung ano yung old life namin, Lord, to cut it off, Lord, to surrender it, Lord. Alisin namin, Lord, yung anumang humahabol sa amin para hindi mapuntahan yung future namin. Lord, lahat ng taong nandito sa unahan na to, bago, matagal, couple o hindi, Lord, lahat kami nagde-desire ng something new. Lord, we want new thing in our life, new heart, new life, new direction sa buhay namin, Lord God. Huwag kaming uuwi na hindi namin na-receive to. And Lord, we know before this 12 nights of miracle and merong milagro mangyayari sa buhay namin. And that's what we declare today, Lord God. New direction at new life para sa amin. Lord, we bring you back all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Grabe, power yung topic natin ngayon, no? New direction. Ganun talaga, no? Kapag yung buhay natin, hindi natin alam kung saan tututungo, talagang, magiging mahirap. Magiging mahirap yung lalakaran natin. Kasi hindi natin alam kung ano yung direction na lalakaran natin Speaking of new direction, gusto ko lang share yung yung life ko nung walang direction yung buhay ko. Yung life ko dati, hindi ko alam yung life ko dati. Talagang napakahirap. Grabe, yung tipong naikot lang yung buhay ko, yung cycle ko, bisyo, alak, kain, tulog, kahit anong bisyo, lahat ng bisyo siguro, ganun, nasubukan ko na. Ganun yung cycle ng life ko dati nung wala pa siyang direction. Hanggang sa dumating nga sa point na na pinapalis na ako ng magulang ko sa bahay namin. Talagang sinasabi sa akin na, ano ka bang bata ka? Ganyan na lang ba yung buhay mo? Paikot-ikot, kain, tulog, napakatamad mo pa sa bahay. Ganyan yung sinasabi nila sa akin dati. Talagang puro persecute. Syempre ako, bilang panganay, hindi ko rin alam kung paano yung gagawin ko. Wala akong naisip kung ano yung lalakarin ko. Wala akong naisip kung ano ba yung magiging plano ko para sa mga kapatid ko. Pero nung nag-first year college ako, meron akong isang kaibigan na nag-invite sa amin dito sa church na to. At dito sa church na to, tumagal din ako dito. Tumagal yung bago ko tinanggap si Lord sa buhay ko. Almost 6 months bago ko tanggapin si Lord sa buhay ko. Sa loob ng 6 months na yon, hindi naging madali. Nagagawa ko pa rin yung mga bagay na nagagawa ko dati. Nagtatago ako sa leader ko. Talagang hindi ko sinasabi sa kanya yung mga bagay na nagagawa ko pa rin kasalanan na yon. Pero yung mga kasalanan na yon, talagang lumala pa yon. Dumating pa sa point na mas lumala pa yung naging karanasan ko noon sa loob ng 6 months na yun bago ko tanggapin yung si Lord sa buhay ko. Pero nung after ng 6 months na yun, may binigay na word sa akin yung Lord. Doon na nga nagsimula yun. Doon ko na siya in-accept sa buhay ko. Doon na rin nagsimula yung conviction niya sa akin na tanggapin ko siya bilang aking ama at tanggapin ko siya sa aking buhay. Yung sa pagtanggap ko sa kanya, hindi pa rin naging madali yon. Siyempre, nandiyan pa rin yung persecute ng magulang ko. Kasi nga, galing ako sa Paras, tapos pupunta ako dito sa Binangonan para sa simba. Tinatanong nila, ang layo-layo ng simbahan mo, may simbahan dito sa Baras. Bakit ka pa magpapakalayo? Di ba, ganun yung sinasabi na sa akin nun. Pero wala akong ano doon, wala akong pake doon sa sinasabi nila. Oo, nasasaktan ako, nasabihan nila ako ng ganun na
bakit ka pa magsisimba eh? Di wala naman nagbabago sa'yo. So kumbaga, ina-accept ko na lang yun. Pero hindi ako nagpadala sa kanila. Talagang tinuloy ko yun. Dahil sa tulong rin na sa akin ng leader ko na nakikitaan ako ng potential na magbabago pa ako, mabibigyan pa ako ng second chance. Talagang tinuloy ko yun. Yung leader ko nagpursige sa akin. Talagang pinush niya ako na huwag kang aalis sa church, huwag kang lalayo, huwag kang, kahit anong persecute na magulang mo sa'yo, kahit sino pa mag-persecute sa'yo, huwag kang lalayo. Ganun yung naging life ko nun. Tapos nung, syempre nailala ko na yung Lord, nagbago na yung cycle ng life ko. Yung life ko na puro bisyo, na puro inom, barkada, na minsan napapahamak pa. Nagbago yun simula nung nailala ko yung Lord. Doon na, yung cycle na ng life ko ng gano'n, na iba. Naging cycle na ng devotion, naging cycle na cell group, naging cycle ng Sunday celebration, at naging cycle ng Soynil. Doon na lahat nagbago yun eh. So kumbaga, okay, ang ganda pala. Yung dating umiikot yung buhay ko sa walang patutunguhan ngayon, eto na ako ngayon. Yung cycle ng buhay ko ngayon, meron na talagang patutunguhan. Kahit yung mga bagay na alam kong hindi sa akin makapag-grow, talagang iniwan ko kahit yung mga kaibigan ko na, pre, tara balik ka na. Namimiss ka na namin. Yung mga ganong influensya ba? Hindi ako nagpaano doon. Hindi ako nagpatinag doon. Sabi ko, barkada ko lang kayo. Si Lord ang bubuhay sa akin eh. Yun. Kaya thankful talaga ako sa Panginoon na binago niya yung buhay ko. Talagang thankful ako sa Kanya na binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon na baguhin ko yung cycle ng buhay ko. At naniniwala rin naman ako sa Panginoon na hindi lang naman ako yung magsiserve dito eh. Ganoon rin yung family ko. Actually, na-invite ko na rin talaga yung kapatid ko, mga pinsang ko, at yung lola ko. So, kumbaga, alam ko na mayroon pang inilaan sa akin yung Lord na may ilanaan pa siya sa akin na may invite ko rin yung nanay ko na nagpe-persecute sa akin. Ayun na lang talaga yung nag-ano sa akin. At kung sino man yung mga first timer dyan na kagaya ko na dumaan sa buhay na walang direction, pwede po bang kayong lumapit sa unahan? Kung sino man po yung mga first timer na hindi pa rin alam kung ano yung direction ng buhay nila. Lapit na lang po sa unahan. Doon na lang po sa ibaba ng stage. Ay, dito ka na. Lapit ka na sa akin. Grabe, power, Darwin, no? Alam mo ba, Darwin, di ba, syempre, sinabi ko naman, kung hindi mo pa rin alam kung ganyan yung buhay natin, di ba? Na wala pa rin patutunguhan. Alam mo ba, meron na patutunguhan ng buhay mo ngayon. Alam mo kung bakit? Tama yan. Kasi meron kang kaibigan na nag-invite sa'yo. Alam mo yung kaibigan na yun, napakamahal ka nun. Mahal ka nun. Isipin mo, sinong kaibigan yung mag-invite sa'yo dito? Sa dami-dami mong kaibigan, yung kaibigan mo pa yun na nag-invite sa inyo dito. Gano'n rin po sa inyo na, gano'n rin yung mga kaibigan nyo sa inyo na, blessing yun sa inyo yung mga ganong kaibigan. Kasi, napaka-rare ng ganong kaibigan. Sa dami-dami yung naging kaibigan, may nag-invite ba sa inyo sa church? Di ba? So, kumbaga yung kaibigan nyo na yun, pangawakan nyo yan, pangingatan nyo yan. Huwag nyo silang iiwan kasi yung mga ganyang kaibigan, bihira yan. Bihira yan na nandito sa atin. So, ayun. Bago yan, pagsisisihan natin yung mga kasalanan natin at isusuko natin yung buhay natin sa Lord. Pwede bang itungo natin yung ulo natin? Ayan. Tapos itaas natin yung kamay natin as a surrender sa Lord. Ito. Repeat after me. Yung sasabihin ko, pagtapos ko sabihin nyo na lang. Panginoon, inaamin ko na ako'y nagkasala at hindi nararapat na makasama ka. Panginoon, ako ay lumalapit, nagsisisi, at sumusuko ng aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako at tanggapin sa inyong kaharian. Amen. Family, pwede bang i-raise natin yung hand natin para ipag-pray natin tong mga
new family natin. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng mga sa taong to, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagsisisi at pagtanggap nila sa iyo, Panginoon. Panginoon, ito yung simula ng journey nila, Panginoon. Kung sino man po yung magiging leader nila, Panginoon, bigyan nyo ng kalasan, gawin yung instrument para sa kanila upang mapalalim yung relationship nila sa inyo, Panginoon. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na maligaw sila ng landas. Nandito na po yung right community, nandito na po yung right environment, Panginoon, na tutulong sa kanila sa pag-grow nila sa inyo, Panginoon, lalong-lalo na rin sa sarili nila sa pagiging matured, Panginoon. Panginoon, pangingatan niyo sila, Panginoon, sa bawat gagawin nila. Maraming salamat, Panginoon. Bring back to Lord, in Jesus' name pray. Amen. Alam niyo ba na meron tatlong nangyari sa life niyo? Unang-una, pinatawad na kayo ng Panginoon sa inyong mga kasalanan. Pangalawa, alam niyo yung pangalawa? Pangalawa, nakasulat na ang inyong pangalan sa buhay, sa aklat ng buhay sa langit. At pangatlo, nagkaroon kayo ng new family. Yung una niyong family, yung biological family niyo. Nanay niyo, tatay niyo, at mga kapatid niyo. Yung pangalawa niyong family, yung spiritual family. Pwede ba harap kayo sa likuran ninyo? Yung new family nyo, ang Reigning Light Family. Family, welcome natin sila.